Bakit po madidismaya? Ang laki po nun. Imaginein po ninyo, no? Kung halimbawa, para maintindihan lang po natin, kung ang presyo mo po ay $100, halimbawa, patungan ka ng 19% na taripa, is either $100 pa rin ang presyo mo, kakargahin mo yung 19%, parang ang babalik lang po sa iyo ay $81, no? Samantalang yung mga taga Malaysia, Thailand at Cambodia, same na produkto, same, pareho, 100. Ang babalik po sa kanila, ang kukubrahin po nila ay $100. Samantalang tayo, 81. Kung gusto mo naman pong idagdag sa presyo yung 19%, ayan po ay ang presyo mo ay magiging $119. Kaya po talagang kaya po talagang ang masasabi natin mas masarap po, no? Mas masaya po yung mga bansa na nakatanggap po ng 19 o ng 0% tariff. Kaya po sila tuwan-tuwa eh. Ayan po ang kinahinatnan natin, no? Samantalang, ang katotohanan po, tayo po ang pinakasipsip sa US. Ang dami po nating sinasayang, nasasayang po ang pagkakataon ng Pilipinas dahil po dito sa ating presidente na hindi po marunong mag-negotiate. Pinagtatawanan po yan ni Donald Trump eh. Nakakahiya po, pati nga po pala, no? Hindi ko alam kung pineke lang yung video na yun na yung pinapakita po na itatransfer ay yung panunungkulan ng Association of Southeast Asian Games, games tuloy. Association of Southeast Asian Nations kay Pangulong Marcos, ang lumalabas po sa screen ay si Pangulong Duterte naman. Medyo nakakasama ng loob para kay BBM. Pero sa atin, tuwan-tuwa tayo dahil buti nga. Alam nyo po, miss opportunities po to, no, na hindi po dapat nangyayari. Kung ang parang si BBM may iba pong agenda pag pumupunta po dito sa umaatin ng mga ASEAN meeting, no? Parang ano siya no? Yung mga leader po ng ibang bansa, ginagamit po tong pag-attend sa mga ASEAN Summit, sa APEC, ginagamit po nila yan, sinasamantala po nila, no? Pinagsasamantalahan po nila yung mga summit, yung mga pagtitipon po ng mga leader ng bansa para po makakuha sila ng ganansya para sa kanilang bansa. Ang ibig ko pong sabihin, sinasamantala po ng mga leaders ng mga iba't ibang bansa yung pagkakataon na makakaharap mo si Donald Trump, yung makakapag-negotiate ka, no? Yung pong mga picture-picture, ano lang po yan eh, maganda lang po yan na photo ops lang po. Kaya nga po tinawag na photo ops, maganda lang po yan na ipakita sa mga kababayan mo na ikaw ay umattend doon at katabi mo si Donald Trump o katabi mo yung si Xi Jinping, no? Ngayon, atin na naman tayo na APEC. Dapat po may agenda tayo ng pag-attend. Hindi po aatin doon just for participation. Kumbaga, kung ikaw parang Olympics, pag aatin ka ng Olympics, hindi ka dapat masiyahan na ikaw ay nagparada lang. Parang ang Pilipinas po, ganun po ang nangyayari, no? Umaatin po tayo ng mga katulad nitong mga Asian Summit na hindi po tayo handa. Wala po tayong ginagawang side negotiations, no? So wala po tayong nahihita. Unlike po tong mga bansa na mga leader ng mga bansa na to, may mga agenda po sila. Yung agenda po natin, tokis eh. Yung agenda po natin mamalimos po tayo ng awa. Nagmamakaawa tayo sa mga kapitbahay natin na lumaban kasama natin labanan ng China. Samantalang sila po, ano ang mahihita ko rito? Paano ako makikipag-negotiate kay Donald Trump? Paano ako makikipag-negotiate sa Japan?
Paano ako makikipag-negotiate dito kay sa China? Ano yung mahihita ko? Lagi po yung ano yung mahihita. Tayo po just for participation. Nakakahiya po. So ang katotohanan po, tayo po ang pinakasipsip sa US pero wala po tayo, no? Wala po tayong nahita sa ating kasipsipan. 'Yun yung matindi. Ginagawa natin lahat ng kagustuhan ng United States, no? Kasi hodang ipahamak natin yung ating bansa. Dito po sa ito, dismayado. Ayan, no? Tsaka parang wala po siyang nakikipag-usap sa kanya. Napuna ko lang lahat ng mga leader, kwentuhan ng kwentuhan, tapos bigla lang siyang papasok kung photo ops na. Wala po yung mga, hindi katulad ni Tatay Digong, talagang alam mong nilalapitan siya kasi superstar eh. Ito po ang nakakalungkot, no? Ito po ang pahayag ng mga negosyante. Okay. Sabi po nila, okay, ina-expect kasi nila na yung Pilipinas na yung ating pong presidente ay paglalaban po to. Ito po ang pinahayag ng Vice President for Trade ng PCCI o Philippine Chambers of Commerce. Okay na po yan. Kung ang termino nyo hindi pagsisipsip. O termino lang po yan eh. Masyado kayong ano sa mga termino. Okay na yan. Kung hindi tayo sipsip, ewan ko kung ano tawag sa atin. Okay, very, very depressed na sila. They were hoping because over 50% of our exports are from semiconductors. Ito po pala, no? Kala ko po, yung sinauna pa na ine-export po natin, mga agricultural products. Ang ine-export pala natin dyan sa Amerika ay mga semiconductors. Sila po ang pinakamarami nating ine-export. So, dismayado po ang mga nag-e-export po ng mga semiconductors, no? Dahil po dyan, kapitbahay mo. Okay. Very, very depressed na po yung semiconductor sectors natin. They were hoping because over 50% of our exports are from semiconductors. So very depressed sila nang wala pa ring lumalabas na positive feedback on their sectoral tariffs. Ayan, ito po pahayag to ng nadidismaya na po yung mga nag-export po sa atin. Dahil wala eh. Samantalang yung mga kapitbahay natin, ito po, we are shocked, no? Sabi po ni Brian Ang, we are shocked. Na-shock po siya. Sabi niya no, na-shock oh. We are shocked that this news came out. We were expecting a little bit of good news na because we have been negotiating for at least sectoral policy relief when it comes to our semiconductor industry. What's happening is the total opposite. Ang ine-expect po nila, pumunta dun si President Marcos, at tanging semiconductor lang naman, mahigit pala kalahati na export natin sa US ay semiconductors, ay ine-expect nila na ipaglalaban naman ni BBM. No? What's happening is the total opposite. Kabaliktaran po ang nangyayari. Sabi nila, you see our neighbors getting special tariff exemptions and the Philippines has so far received none. Grabe po, no? Sa lahat po ng ginagawa natin pagsisipsip, na masakit sa loob ni Ben na tawagin pagsisipsip, wala pa rin tayong nahita. Tayo po yung pong tumatanggap dito sa mga US bases na tinatawag lang nating EDCA. Tinatanggap natin tong mga sundalong Amerikano rito na kahit na po ay yan ay wala naman tayong nahihita rin dahil yung EDCA, sabi po nila, pag meron po ang katwiran nila, 'di ba? Pag mayroon kasing kalamidad, ay kagyat na makakatulong yung EDCA.
Ilan na po ng lindol? Araw-araw po tayo nilindol nung mga nagdaan. Wala po tayong nahita. Wala po tayong nakita na Amerikano, eroplano o kung anumang aid ng Amerika na nagpunta dyan sa mga lindulan. Tama po ba? Ayan. So yan po yung sinasapit natin sa patuloy na pakikipag-utuan, patuloy na pagsisipsip dito sa Amerika. Wala po tayong nahihita.